Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. And on today's vlog, may payong kaibigan na isang magandang balita po yung ating topic na pag-uusapan. Kasi tungkol pa ito sa latest na travel requirements na kailangan po nating paghandaan. Or pagdaanan kapag tayo po ay pauwi ng Pilipinas. With this update, malalaman po natin na mas magaan na lamang po yung ngayon yung proseso na kailangan po nating pagdaanan kapag tayo po ay pauwi sa atin. So today guys is yung buwan ng Agosto sa pamamagitan po ng isang magandang balita. So hopefully guys, lahat po tayo kasama ng ating pamilya ay nasa maayos na kalagayan. Sumahod na po ba ang lahat? Please comment down below sa ating comment section kung kayo po ay nakasahod na or nakapagpadala pa or nakapagpadala na or nag-aantay pa rin po kayo ng ating sahod. Ito po ay inaprobahan na rin ng ating Pangulong Marcos sa Pilipinas at na-announce na rin po ng ating Malacanang yung Proclamation number 297, lifting the state of public health emergency throughout the Philippines due to COVID-19. So ano nga po ba ang ibig sabihin nito? Lahat po ng kautusan, memoranda, issuances, mga advisories po na epektibo lamang nung tayo ay nasa estado or kasagsagan pa ng public health emergency ay binabawi or kinakansela na. At wala na pong visa, meaning no longer in effect. So, ano po yung magandang balita na hatid neto sa ating mga kababayan na nagbabalak na umuwi ng Pilipinas, travelers, papasok po ng Pilipinas. So, regardless of our vaccination status, fully vaccinated man tayo or unvaccinated, walang bakuna or partially vaccinated, hindi na po natin kailangan magpa-swab test or magpa-PCR test pa bago umuwi po ng Pilipinas. Hindi na po yan kailangan. Hindi na rin po natin kailangan mag-present ng vaccine certificate, di ba? Pagdating po ng Pilipinas. Pero might as well mag-keep pa rin po tayo ng kopya ng ating mga vaccine certificate for future use and reference. And syempre, wala na rin pong quarantine pagdating po ng Pilipinas. Okay? Pangalawa po, on top of that, good news, syempre kailangan pa rin po natin mag-present ng mga usual na mga travel documents. Una po yung valid passport. Ang requirement po dito ay sana at least meron po tayong passport na valid at least 6 months to 1 year, di ba? Kaya kung inyong passport po ay 1 year pa yung valid, pwede nyo na pong ipa-renew yan para at least hindi na po kayo magahol sa oras, di ba? Na malapit na po yung expiration, ay doon pa lang po kayo gagalaw para i-renew. Pangalawa po, syempre yung ating confirmed flight ticket. Pangatlo, yung ating mga valid exit or exit re-entry or final exit visa. And make sure guys na yung passport number na nakalagay po sa ating mga visa, ayan po yung latest na valid passport na meron po tayo. Para po sa ating mga kababayan dyan na nakapag-renew po ng passport sa Saudi Arabia, mag-photocopy po kayo niyan at bigyan nyo po ng kopya yung inyong mga employer para ma-update po yung inyong records sa Jawazat. Okay? And syempre, kailangan pa rin po natin na mag-register sa e-travel, di ba? Pauwi po ng Pilipinas or pabalik man po siya ng abroad. So yung timing po dyan, ang pinakamaaga po na pwede tayong mag-register dyan sa e-travel ay at least 3 days before our travel. Pwede naman po tayong mag-register 2 days or a day before our travel. Okay? And syempre, para po sa ating mga kababayan na first time lamang po magbabakasyon sa Pilipinas, di ba? At para din po sa mga na lumipat po ng employer, nag-change ng employer, ay kailangan po natin magdala ng ating mga Polo verified contract. Kasi sa malamang at sa malamang ay sa POA po tayo niyan kukuha ng OEC kapag tayo po ay pabalik na po ng abroad. So hopefully, nabigyan ko po kayo ng isang magandang update on today's vlog ni Payong Kaibigan. And guys, I would like to take this opportunity para humingi din po ng paumanhin sa inyo kung hindi po tayo nakapag-upload for the past few days sa kadahilanan po na talagang sobrang naging busy po tayo sa mga gawain natin sa trabaho. Okay, so marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless.